So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi San Rafael branch para sa update natin. Ngayong 2025, meron na namang nilabas si Rusi na Sparkle 125i. So ito ay FI na po, and then meron silang mga binago rito. Alamin natin yan, walk around na natin, at alamin na rin natin yung kanyang presyo ngayong 2025 kung sulit nga ba. Tara, samahan nyo ako. Ayos na ayos yan. Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime. That's the only way to climb. We gon' make it in our prime. Signing on the dotted line, cashing checks left and right. That's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I gotta fight. Ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light. Yeah, that shit is so bright. Follow me, I got the guide. See you on the other side, son. Ain't nobody know what I've been through. Ain't nobody know what. So ayun na nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 65,000 kapag kinuha nyo ng cash, at syempre sabot-sabot ng kay Rusi, baka pwede kayong makahingi ng discount. Depende na lang yan sa pag-uusap nyo. So ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo yung kanilang terms, yung kanilang 12 months hanggang 36 months kung available naman. And yung rebate nila na 300 pesos. So malaking bagay na yun. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle sa presyo niya? Comment nyo naman yan sa baba. At para naman sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? But I can't do. I'm ready to go into battle. I'll put on a show, razzle dazzle. I'm about to take off. Never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. No, I'm about to take off. Never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. So get out my way, I'm here to stay. You can try another day, yeah. Cause I love the taste of winning the race. Gold medal, first place, yeah. Never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. I'm a vet cause I work with every. So yun na nga, ngayong 2025, meron na namang lalabas si Rusi na Sparkle 125i. So ngayon nakita natin bago na yung mga decals. So yung unang tingin ko rito nung nakita ko siya ay para siyang flag, no? Yung design ng flag, yung blue and red, okay? Pero wala siyang yellow. Yun lang yung kinulak sa kanya. Pero sana meron siyang lining na kahit yellow para at least parang tribute para sa Independence Day, di ba? Kakatapos lang. So ayan, ganyan ang itsura niya. Ang ganda ng lining, tapos kulay white pa siya. So meron pa tong ibang kulay, pakita ko na lang siguro sa mga susunod na video. And ayan na, no? Tingnan natin yung ating height dito sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. 5'2" ang aking height. Tingnan na natin. Okay, so side stand muna natin. Sa side stand niya, ganyan ang itsura niya. So safe naman kahit sa mga parking area na iiwan nyo siya. Goods naman siya, hindi siya basta-basta maduduwal or mabubuwal. Ayan. So ganyan ang ating riding position kapag nagra-rides. Okay? So meron tayong gulay board dito, malawak din kung meron tayong mga gamit na pwede nating ilagay dito, mga ano natin, mga iba pang gamit, kasya dito. Okay? So alam naman natin kung saan siya kinuha na design. Diba? Click na click, diba? So ayan, 5'2" ang ating height. Medyo nasa dulo tayo ng upuan, and then tingkayad tayo. Ayan. So sa shock niya, eto mukhang goods naman. Ayan, oh. Maganda rin yung bounce. Tapos sa kanyang T-post, yung bearing, hindi siya maluwag. Saktuhan yung pagkaka-build dito. Ayan. Turning radius, malawak din. Ayan. Tapos malawak din yung ating OBR. Kahit anong size ng OBR, okay yan. Kasyang-kasya yung puwet niyan. Okay. So sa likod, ayan, medyo sa likod, hindi siya masyadong ganun kalambot. Pero okay na yan kung medyo babangking tayo ng konti, pang cornering. Yan, yun yung maganda dyan. Yun, no? Sa specs siguro, comment nyo naman nyo sa baba kung ano yung mga pwede nyo pang i-suggest kay Rusi.
para dito sa Sparkle 125i nila. So, ayan, di ba? Mga pang long ride, short ride, pwede yung isang to. Pero ang nagustuhan ko talaga dito, yung ano niya, yung design niya ngayon ng decals, mas improved siya, mas highlighted siya ngayon, and mas okay siyang tingnan, lalo na itong kulay white. Angat sa akin to. Pero syempre tingnan natin kung ano pa yung mga other na color variant nila para at least may share ko din sa inyo. So meron akong dalawang kulay dito na nakita, share ko lang din sa inyo sa mga susunod na video. Pero sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle ngayon 2025 para sa 125cc? Sulit nga ba? Comment nyo naman yan sa baba. Okay? So center stand natin, kung mahirap pa rin ba siyang i-center stand o same pa rin or mas madali. Oh, mas madali ngayon. Mas okay. Mas mabilis siya. Ayos. So, yun na nga mga best, no? Meron tayo ritong 2025 version ng Sparkle 125i. So, igutan na natin. Medyo na-excite ako sa motorcycle na to kasi akala ko 150cc siya kanina, na iba na naman yung design. Pero ngayon 125cc pala. No? So, yan. Focus tayo dito sa kulay white. So, walk around na natin. Let's go! So, yun na nga. Sa design, same pa rin naman. Pero ang nagustuhan ko talaga rito ay yung decals niya. Meron tayong kulay blue. May kulay blue din dito na decals. And then, meron tayong kulay red. Kulay blue na 125, kulay red, and kulay blue. And then, syempre, yung Sparkle is emblem pa rin yan. Maganda pa rin yung kanyang emblem. Ayan, naka 3D emblem siya. So, yun talaga yung mga na-highlight dito sa motorcycle na to. Ang ganda eh. Gaya nga ng sinabi ko, para siyang design para sa Independence Day. Kulay yellow na lang yung kulang sa kanya na color barya or color lining. Okay? So, ayan, pakita ko na lang din sa inyo. Yan. Yung itsura din dito, same pa rin naman. Meron pa rin tayong Rusi dito. QC pass na rin to. F2 nakalagay. Hindi ko rin familiar kung ano yan. Pero sa dito, additional brake lock. Yan yung mga additional na gusto natin dito. Para at least, diba, gaya-gaya na eh. Ayan. So, meron tayong signal light dito sa taas. Park light niya or daytime running light. Maangas pa rin na ating headlight dito. Ayan. Kita nyo naman yan, diba? So, meron din tayong malapad din na ating front fender. Flexible din. Naka-telescopic fork din tayo rito. And meron tayong Rusi na naka-emboss. Naka-single disc brake tayo dito. And then, ito nga po pala ay speedometer sensor. Naka-dual pad caliper. And then, yung mugs niya, same pa rin. Diba? Yung parang power mugs na sinasabi nila or spider mugs. And then, yung size dito ay 80 by 90 by 14. Ito ay tubeless na. Ay, hindi. Tube type pa rin pala ang isang to. Pero pwede nyo na may tubeless yan kasi nga naka-mugs naman tayo eh. So, same pa rin yung design ng ating mugs. Pakita ko na lang din sa inyo. Ayan. Okay, so yuanching pa rin yung kanyang mugs. Ay, yung tires pala. Bayan. So, dito naman sa side, kita natin yung Rusi. Hindi na siya kulay yellow. Kulay black na siya. Yan. Ganda ng design, di ba? So, syempre sa kanyang panel gauge, ayan. So, ano pa rin tayo rito? Fully digital pa rin tayo rito. Meron siyang select and set. Ano ba yung makikita natin dito sa panel niya? Hindi ko masyadong familiar eh. Hindi ko masyadong makita. Pero ayan. Sa mga switches, okay. Ordinary plastic na ginagamit ni Rusi. Pero parang mas improve siya. Hindi ako sure kung dati ganito na siya. Okay, comment nyo na lang yun sa baba. Kasi alam ko mas magagaling kayo sa akin eh. So, ayan, meron tayong flasher dito, high and low. Meron tayong hazard switch, busina, and then signal light. Ayan. So, dito naman sa side, meron tayong kill switch, electric starter, on and off ng kanyang park light, headlight, yung kanyang grip makapit. Ayan, throttle, sobrang babaw. Responsive, ayan, smooth lang. Lever natin, medyo manipis. Smooth lang din. Dito naman din sa side, rear brake, smooth lang din pero mas malapad yung isang to. Ayan. Meron tayong emblem ng Rusi. Ganda rin. And then yung ating ignition and then yung susi niya. Ito yung itsura. Ignition, may shutter lock tayo rito. Maganda na rin eh, no? Meron tayong USB charging port para sa ating mga gadget kapag nagbiyahe tayo ng kailangan natin mag-charge.
Yan, dito sa side, ng kanyang side pocket ay malalim, dito mababaw. Meron din tayo ritong utility hook para sa ating mga pinamili or para sa bag. Pwede natin sabitan yan. Yung design para dito, hindi siya masyadong maluwag, pero pwede na rin ang isang to para sa ating mga gamit. Ayan. Malaking tulong talaga yung gulay board para sa mga biyahero. Okay, so dito pa rin yung ating battery. Okay, so dito yung ating foot pegs para sa ating angkas. So ganyan yung design niya. Metal naman din yan. Ayan, solid naman siya. And dito yung 125, ang cute talaga rito. Ganda, no? Ganda ng design. Napopugian ako dun sa design niya ngayon. Pogi na yung motor, mas pumogi pa siya lalo sa design niya. Yung ating upuan, eto, hindi siya yung sobrang lambot, hindi siya yung sobrang tigas. Nasa gitna siya. Okay, kaya pag piniga mo siya, ayan. Maganda rin yung leather na ginamit. May Rusi na logo, compartment, meron tayong helmet hook, meron tayong compartment, ayan, U-box natin. Maluwag din, ayan, pwede na rin sa mga gamit natin. Gas tank, napakalinis lang ng design. Ito ay plastic. Ayan. So, palitan nyo na lang ng mas stable na bracket. Okay? Yan, nyo na lang to. Palitan nyo na lang, may mga nabibili naman na ganun, top box, and then meron na siyang bracket. So, sukat naman yan sa mga Honda Click. Okay? Sa baba, naka-air-cooled pa rin tayo rito. Meron tayong harang dito na goma para sa mga talsik ng putek, lalo na ngayon maulan. Meron tayong tar hugger. Yung ating tambucho, hindi siya yung same nung sa Honda Click. Okay, yung mga 125cc, ganito talaga yung mga tambucho. Kasi yung makina nito sa mga 125 talaga. Ayan. So, naka-drum brake dito sa likod. Sana gawin din nilang disc brake, di ba? Mas okay. Ang size dito ay 90 by 90 by 14. Ayan. Taillight natin, same pa rin. Wala naman tayong pinagbago dito. Meron tayong kulay red pa rin dito sa gitna. Tapos para siyang muka. Diba? Signal light natin, flexible. Ayan. So, yun to yung mga kagandahan dito sa mga signal light ni Rusi. Hindi siya basta-basta nasisira. Kahit sagiin mo yan. Plate light, may reflector, malapad yung ating fender. Naka-monoshock tayo rito or single shock. And panggilid natin, meron tayong kickstart dito. Ayan. So, wala rin tayong side stand kill switch para doon. Okay? So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang design ngayong 2025 tsaka yung presyo niya? Comment nyo naman sa baba para at least malaman ko din kung ano yung mga hinanain nyo. Ano pa yung mga pwede nyo isuggest sa motorcycle na to. Ayos yan. So ayun na mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sa laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Stop till I'm chilling at the top, yeah. Gonna stop till I'm chilling at the top, yeah.